Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ginoong Jose Obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Purok number 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. At nais ko pong batiin ang bawat isa na magandang araw. Hello po mga ka-agri! Ito po ang Maunlad na Pilipino. Once again, hatid po namin sa inyo ang mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. At bago po tayo talagang magpunta sa topic natin ngayong umagang ito, inaanyahan po natin ang bawat isa na samahan po kami sa panalangin. Poong may kapal, turuan mo po kami maging kontento sa mga biyayang nasa harap namin at magpasalamat sa bawat araw na inyo po ipinagkakaloob. Lord, alisin po ninyo ang inggit at paghahambing sa aming mga puso at kung maaari, palitan po ito ng kapayapaan at pagtitiwala sa inyong mga plano. Kasabay nito, Lord, palakasin po ninyo ang aming mga loob na mangarap ng malaki, hindi para sa sariling kapurihan, kundi upang mas makapaglingkod, mas makapagbahagi, at mas maging pagpapala sa iba. Naway matuto po kami maghintay ng may tiyaga, kumilos ng may sipag at umasa ng may pananampalataya. Lahat po ito itinataas po namin, kabilang po ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para po sa salita ng karunungan, para sa konsepto ng pagpapalago, ang sarili ay tanim na dapat inaalagaan. Magandang araw po ulit sa ating lahat. Papakilala lang po ako sandali. Ako po si Ella Arsiaga at ngayon po ay araw ng Sabado. Huli na agad to? Oo, bukas ibang buwan na agad. February 28, 2026. At dahil dyan, malugod po namin kayong wini-welcome sa Season 8, Episode 9 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At para po sa mga kaka-tune in pa lang, accessible po tayo via online streaming. Yan. Syempre po hindi po kayo mapupunta sa tamang channel kung wala kayo sa kahit alin man sa mga ito. Sa dcas.febc.ph ang ating pong website. Ganyan din po sa Facebook, 702 DZAS FEBC Radio TV. And of course, sa ating pong talapihitang 702 sa AM band or sa talapihitang 702 po sa AM band. At nais po nating bigyan ng bahagi sa ating programa, isang napakahalagang sandali po para sa amin na mag-stop for a bit before we really proceed sa what's in store sa ating lahat for this morning. Syempre, nais namin batiin ang mga nakikinig sa ating program. Marami po or most of yung mga pangalan na babanggitin ko ay kumbaga regulars. So, good morning po sa inyo and as well as dun sa mga talagang nakikinig lang. Pwede po kayo mag-iwan ng comment, no? Greetings po sa inyo. Una nga po dyan, Sir Ronald Young. God is good all the time. Wonderful and victorious Saturday morning, everyone. Ma'am Marilu Barbosa de Osera, gamit ang account ng kanyang anak na si Richard Ram de Osera. Good morning ka MNP. Blessed Saturday to all. Blessed Saturday morning, Ma'am Ella at mga kasama. That's from Ma'am Liwayway Atienza.
Good morning po, Ma'am Lita G. Peran. Sir Bifania Salvador na mahilig po mag-share ng ating episode. Thank you so much po. Good morning din po kay Ma'am Irene Salonga. Good morning, Mauna de Pilipino. Mula po ito kay Ma'am Edith Belen. Hi, Ma'am Edith. Namiss po namin kayo na nakikinig dyan po sa 13 Martires. Ayan po, no? At magandang umaga din po kay Ma'am Jennifer Arili Cristalino sa Tingin. Kay Ma'am Nora Cancela. Yan, thank you so much po. And, ayun, meron pa po tayong greetings. Magandang araw, Miss Ella. At greetings din po kay Kajan. Belated happy birthday, Kajan! Last Saturday po, ang birthday ni Kajan. And, yun na nga po. That is a message from Ma'am Dulce Alicante. Thank you so much. At para po sa araw na ito, matutunghayan natin ang kwento ng gatas sa kanilang tagumpay. Makasama po natin ang may-ari ng Gigi Win Dairy Farm sa Sariaya, Quezon. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Gemma Chavez. And of course, aside from that, tunghayan din po ang Regions on the Go kung saan ihatid po sa atin ng ating mga kasamahang farmcasters sa mga balita sa mga kanilang rehiyon. Ganyan din po katuwang natin ang tinatawag na programa sa Department of Agriculture na Philippine Rural Development Project, ang segment ng Unad Komunidad. And of course, meron po tayong tinatawag din na Agri-Trivia segment dito sa MNP. Yan po ang batid ba ninyo? Muli, hatid po namin yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ito na nga po, no, para sa interes ng oras, ay hindi na po natin patatagalin pa mga kasamahan po nating farmcasters. Hatid po sa atin ang Regions on the Go. Magandang umaga. Ako si Rina Grospe, nag-uulat mula sa Riyong, Ilocos. Isang makabuluhang hakbang tungo sa mas abot kayang pagkain ang sinakatuparan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa pangunguna ng Agribusiness and Marketing Assistant Division sa matagumpay na paglungsad ng P20 Rice Project sa Plaza de Santa Lucia, Aringay, La Union noong Pebrero 20, 2026 kasabay ng programang Aldaw Ti Umili ng probinsya ng La Union. Sa ilalim ng 20 pesos benteng bigas meron na, dekalidad na bigas ang naibebenta sa halagang 20 pesos kada kilo para sa mga kabilang na vulnerable sectors tulad ng senior citizens, solo parents, persons with disabilities, 4-piece beneficiaries, mga magsasaka, mangingisda, minimum wage earners at iba pang low-income earners. Higit pa sa murang bigas, ang P20 Rice Project ay isang konkretong tulong upang maibsan ang bigat ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino at matiyak ang sapat at abot kayang pagkain sa bawat hapagkainan. Ang aktibidad ay dinaluhan at pinangunaan nila Union Governor Mario Eduardo Ortega at iba pang opisyalis ng lalawigan, kabilang din ang kawani mula sa Department of Agriculture na pinanguna ng DARF1 Regional Executive Director Fidel L. Libaw, Agribusiness and Marketing Assistant Service Director Jonever de Gasagon, Board of Directors and Food Terminal Incorporated, Regional Manager Liza Balagot ng National Food Authority at iba pa, bilang patunay ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan upang ilapit ang mga programa at serbisyo sa mamamayan. Nag-uulat mula sa Riyong, Ilocos, Reynal Grospe. Workshop para sa Farmer and Fisher Folk Enterprise isinagawa sa ilalim ng DA sa GIPSAKA program. Matagumpay na isagawa ang workshop para sa Farmer and Fisher Folks Enterprise sa ilalim ng Republic Act No. 11321 o ang sa GIPSAKA Act program, sa pangunguna ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng tanggapan Assistant Secretary for Sagip-Saka Program, Attorney Joycel Panlilio. Ang nasabing gawain ay sinagawa noong ika-9 hanggang ika-13 ng Pebrero sa Sinagtala Farm, Orani, Bataan. Sa ilalim ng Republic Act No. 11321 o ang Sagip-Saka Act, ay layunin ng pamahalaan na tulungan ng mga magsasaka at mangingisda na paunlarin ng kanilang mga negosyo at mapabuti ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng sapat na kaalaman, suporta at programang pangkaunlaran mula sa gobyerno. Ang nasabing workshop ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang rehiyon, attached agencies at mga pangunahing stakeholders kung saan ay tinalakay ang pagpapatibay ng budget updates para sa fiscal year 2026 at isinagawa ang reorientation hingil sa probisyon at layunin ng Sagip-Saka Act. Nagkaroon din ng open forum matapos ang bawat presentasyon upang mabigyan ng pagkakataon ng mga kalahok na magtanong, magbahagi ng pananaw at magbigay ng rekomendasyon.
Dagdag pa rito, tinalakay rin ang presentasyon ng mga guidelines para sa agricultural mechanization and infrastructure ng Department of Agriculture kaugnay sa implementasyon ng Enterprise Development Plan ng Kagawaran. Dexter Drazen para sa Agribalita, Central Luzon. Pasilidad para sa biogas technology ng DA4A nakatakda ng itayo sa Experiment Station sa Quezon. Nakatakda ng itayo ang pasilidad para sa biogas technology ng Department of Agriculture for Calabarzon sa Quezon Agricultural Research and Experiment Station o QARES sa Chaong, Quezon. Ito ay matapos makapaglagda ng Technology Licensing Agreement o TLA ang mga opisyal ng DA4A Livestock Program at Department of Science and Technology o DOST Calabarzon para sa pagpapasa o pagbabahagi ng biogas technology sa Kagawaran noong 20 ng Pebrero sa Lipa City, Batangas. Ang biogas ay isang uri ng renewable energy na nabubuo mula sa nabubulok ng mga organikong material tulad ng dumi ng hayop. Gamit ang teknolohiyang ito ay makakatipid sa enerhiya ang institusyon, magbibigyang proteksyon ang kalikasan at kalusugan ng mga mamamayan dahil may iwasan ang polusyon at pagmumulan pa ng organikong pataba para sa mga magsasaka. Ayon kay QARES OIC Chief Marjorie Sapina, makatutulong ang pagtatayo ng proyekto sa istasyon upang magsilbing demo site kung saan maaari sila makapagsanay ng mga magsasakang naghahayupan ukol sa teknolohiya at maibabahagi pa ito sa iba. Pahayag din ni DOST Regional Director Emelita Bagsit na inaasahan nila ang pagpapaunlad pa ng mga ganitong pag-aaral at pananaliksik upang magkaroon pa ng karagdagang teknolohiyang gaya ng biogas na makakatutulong at makakapagpagaan ng mga gawain para sa mga magsasaka at komunidad. Ako si Lou Ocampo para sa Balitang Sakahan ng DA Calabarzon. Formal nang inalis ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang closed season sa Visayan Sea para sa 2025 hanggang 2026. Isinagawa ang seremonya noong Pebrero 19 sa Carles, Iloilo bilang pagpapatibay ng pangako ng ahensya sa napapanatiling pamamahala ng pangisdaan at mas pinaigting na kooperasyon pangrehiyon. Ang taunang close season na tumagal mula Nobyembre 15 hanggang Pebrero 15 ay layong protektahan ang mga sardinas, herrings at mackerel sa panahon ng kanilang pangingitlog upang makapagparami at mapanatili ang supply ng isda. Ayon sa BFAR, mahalaga ang Visayan Sea sa pambansang seguridad sa pagkain. Nag-aambag ito ng 13% sa kabuuang produksyon ng komersyal na pangisdaan ng bansa at 11% naman sa municipal fisheries. Tinatayang halos 193,000 rehistradong mangingisda ang umaasa sa yamang dagat ng rehiyong ito. Dumalos sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa Region 5, Region 6, Region 7 at Negros Island Region, pati na ang mga lokal na pamahalaan at mangingisda. Sa kanyang mensahe, sinabi ni DA BFAR 6 Regional Director Remia Apari na ang Visayan Sea ay malawak, mahalaga at marupok. Binigyang diin niya na bagamat sagana ang karagatan, nananatili itong nanganganib dahil sa labis na pangingisda at epekto ng climate change. Sa panahon ng closed season, nakapagsagawa ang BFAR at mga katuwang na ahensya na mahigit 400 na sea patrol at daan-daang operasyon sa lupa at dialogo sa komunidad. Wala umanong naitalang palaglabag sa ipinatupad na pagbabawal. Sa muling pagbubukas ng pangisdaan, pinaalalahanan ng BFAR ang mga mangingisda na sumunod sa itinakdang 3 sentimetrong minimum mesh size at iwasan ang paggamit ng iligal at mapanirang kagamitan. Nagtapos ang programa sa isang send-off sa Bangkal Port bilang simbolo ng muling pagbabalik sa laot, kasabay ng panawagan na pangalagaan ng dagat para sa susunod na henerasyon. Para sa maunlad na Pilipinas, Georgia May Cordova, Department of Agriculture, Western Visayas. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At sa umagang ito, mga kasama po natin, kagaya na nabanggit natin kanina lamang nung nagbukas po yung ating programa, ang owner po ng GG Win Dairy Farm sa Sariaya, Quezon. At para po ito sa kwento ng ating tagumpay or
Specifically, Gatas ng Tagumpay. Ito po ang kwento ni Ma'am Gemma Chavez. Maraming salamat po, Ma'am Gemma Chavez, sa pagpapaunlak sa amin ngayong araw na ito. At kinagagalak po namin na makasama kayo para po sa ating panayam. At makilala pa po kayo ng lubos. Paano po ba kayo nagsimulang mag-alaga ng hayop? Ako po ay kasalukuyan taong 1997, nagtatrabaho po ako sa Kapitolyo. Nang nabasa ko po yung Agri Magazine, na yung kabarangay ko po ay kumikita po ng milyon sa larangan po ng pag-aalaga ng gatasang baka. Kung kaya't wala po akong sinayang na oras, nung time na nagsiwaldo po ako ng kapatiyet, ako po ay nag-member po agad sa Falcon Dairy Multipurpose Cooperative upang ako ay maka-avail din ng ganong mga alagang baka. So, pinalad naman po ako after po ng 2 months, ako po ay tinawagan nila at meron na pong programa ang ating National Dairy Authority ng Animal Loan. Pero ba, ang dami po no, sa sektor ng agrikultura, ang dami po natin pwedeng pagpilian. Bakit po napili po natin yung ating commodity na ito at ano po ba yung benepisyo nito na ito po yung napili ninyong kabuhayan? Napili ko po itong pag-aalaga ng dairy animal sapagkat bukod po sa may inahing kang baka, meron ka pa pong bisiro, may gatas ka pa po sa umaga at sa hapon. So, ibig sabihin, may kita po ako sa umaga at sa hapon, may pambili na po ako sigurado ng bigas at pang-ulam, pang-araw-araw. Kung pwede po nating ibahagi sa ating mga taga-subaybay, Ma'am, gaano po ba kalaki yung inyong lugar para po sa ating kabuhayan? Noong una pong sinimulan ko noong 1997, nagsimula po ako sa 7 hektarya, pero yun na hindi po namin pag-aari. Yun po ay inuupahalaan po namin yung 5 hektarya. Yung the rest kong 2, yun po ay pahiram lang po ng aking tiyahin. Habang hindi pa po nila ginagamit, ay ipinahihiram po nila sa akin. Hanggang sa kasalukuyan po, yung 2 hectares po, ipinahihiram po nila sa akin ngayon. Pero wala po kaming sariling lupa noong time na yung maliban po doon sa nanay ko na kalahating hektarya, pero yun po ay occupied din ng nanay ko bilang magagastos. Kailan pa po ba kayo, ilang taon na po kayo sa industriya na ito? 25 years na po ako sa pag-aalaga ng gatasang baka. At dito po sa ating 25 years of experience na nabanggit natin, ano-ano po yung may pagmamalaki nating best practices o sa ibang salita ay mahuhusay na kasanayan dito po sa ating farm? Ang masasabi ko po ay yung pong close monitoring po ng animal health, yung po yung unang-una. At saka po yung naririkin ko po yung magandang production ng mga inahing baka. Kaya yun po yung mas pinadadami ko po at nagpapasalamat po ako sa National Dairy Authority sapagkat napakaganda po ng programa natin na 6 Semen na 100% po babae yung iniaanak niya. Kaya po 3 years na po na panay babae po yung iniaanak ng baka ko until now. Paano po pala kayo, Ma'am, na-involve sa National Dairy Authority? Dahil po ng aming organization, ang Falcon Dairy Cooperative po, isa po yun ang NDA po ang nag-assist since 1985 up to present. So, mula nung 1985, hindi po kayo binitawan ng NDA? Yes po, up to present pa rin po at nakakatuwa nga po dahil bawat dairy farm po na ina-assist po ni NDA, talaga pong close monitoring po nila at may mga binibigay po silang mga biologics, gayon din po ang OPB Quezon. Ayun. At kamusta ba, Ma'am? Tapatin na natin yung ating mga taga-subaybay. Kamusta po yung kita sa ganitong uri na negosyo? At saan po yung nakita ninyong merkado nito? Ang kagandahan po ng aming gatas na yan, sure po yung market namin sa tulong po ng aming planta, ang KKMI po. Ang KKMI po ay katipunan ng Kooperatibang Magagatas Incorporated na makikita po sa Calauan, Laguna, na yun po yung federation namin na binubuo po kami ng 6 na dairy cooperatives na doon po namin sinusulit lahat ang aming mga gatas. Kaya ang katulad namin mga dairy farmer, ang kailangan lang namin is mag-produce ng maraming gatas. Para mas kumita kami na mas marami. At ito po mga gatas na ito, Ma'am Gemma, saan po yung usual natin na pag-distribute nito? Unang-una po, may collection center po kami sa Falcon Dairy Cooperative. Then, kinukuha po yun ng preservant po ni KKMI para po i-process po sa Lamot Dos, Laguna. Para po dalhin po sa mga coffee shops. Usually po talaga or karamihan po sa pinagdadalhan ay coffee shops po. Daily po talaga meron pong dinadalhan po talaga ang KKMI. At ito nga po, syempre nais din nating malaman, Ma'am, ano ba yung mga hamon na hinarap po natin bilang dairy farmer? Ang una po ay palibhasa po, ako ay more on office talaga yung work ko nung taong 1997. So,
year 2000 ako na-engage talaga sa dairy. Pero talagang sabi nga, pag yung sa farming system, talagang doon napaka-challenging talaga. Pero hindi ko yung sinukuan sapagkat sabi ko, kung hindi ako magtsatsaga, wala ako sa kinilalagyan ko ngayon. At sabi niyo, ma'am, sa opisina po kayo noon. Ngayon, ma'am, ano po ang ninyo? Naging balita ko po, ayon po sa aming impormasyong nakalap, nag-switch na po talaga kayo as full-time. Yes po, talaga po full-time dairy farmer na po ako sa ngayon. At yun po ay, I'm so proud as a dairy farmer sapagkat ang laki pong naitulong para po mas maiangat po yung pamumuhay po namin. Lalong makatulong ako sa community ko. Wala po tayong bahid ng pagsisisi dun sa move na yun. Kasi yung iba po, di ba, parang secured sila dun sa trabaho nila, parang hindi nila mabitawan. Kayo po? Hindi po kasi mas may peace of mind ako, wala akong stress. Kumbaga, sarili ko yung oras ko. At napakasaya ko na kumikilos ako ng, yun na yung daily routine ko, yung pagpa-farming ko, at kasama ko na din yung retired husband ko. So, masaya na kami kahit yung anak ko, iminumulat ko din sa kanya na magandang hanap buhay itong pag-dairy farming. Balik po tayo dun sa usapin natin ng mga hamon. Ma'am, nabanggit po ninyo, smooth, laging nandyan to assist ang ating NDA. By any chance, ma'am, meron pa ba kayong mga challenges or hiccups na e-encounter po sa inyo pag-operate? Yes po, talaga pong ang isa pong hindi ko po malilimutan na challenge talaga na halos iba pa po talaga kami itong pandemic po kasi almost 8 months kaming walang sales of milk. Kaya po bilang isang ordinaryong dairy farmer, napakahirap po i-sustain yung pangangailangan kasi noong time na yun may tao kami. May 3 kaming taong sumisweldo monthly. So wala kami i-sustain doon. Kaya mahirap man sa akin, matagal ko silang kasama kasi halos grade 6 pa lang sila, kasama na namin sila dito sa aming hanap buhay na to. Kailangan kong i-give up sila kasi pag pare-pareho kami sama-sama, hindi namin kaya sustain man lang yung sa daily needs namin sa baka. So, naghiwa-hiwalay kami pero maganda yung paghihiwalay namin. And kung kami may pinupuntahan, sila yung nagiging on-call namin na para mag-alaga ng aming mga baka. Pero sa tulong at gabay ng NDA, kahit pandemic yun na 8 months na walang sales, yun namang sustainable naman yung kanilang corn silage sa amin. Kumbaga, nabawasan mo yung alaga ng baka kasi ibinenta namin para masustain naman yung needs namin sa daily. Kasi nga, hindi kami nakakalabas. Kaya, kumbaga, yun, halos yung iba naming iba naming miyembro ng aming Falcon Dairy Cooperative ay nag-resign kasi hindi rin nila kayang i-sustain. Pero kami, pilit kaming lumaban para until now, makupa uli namin yung dati naming production. Kasi noong time ng pandemic na yon, January, starting ang anakan ng baka namin, 138 liters per day kami. Pero until now, hindi ko pa rin siya maibalik ngayon kasi yung mga malalakas sa production kong baka, nabenta ko noong time na yun kasi nagka-mastitis sila. So, kailangan nilang mabenta kasi wala kaming bagong anakan yun kailangan namin mabenta talaga sila. Kasi sa mamatay sila sa sakit ng mastitis kasi nagmi-milk fever sila eh. Ito na po, nabanggit natin yung mastitis natin, which is a common po na disease na maririnig natin sa ganitong klaseng industriya. Paano po natin ito, ma'am, namimitigate yung presence po nito? Sa kasalukuyan naman po, wala na po kami ngayong kasi basta maganda yung procedure ng paggagatas mo, AM/PM, may iiwasan mo yan. At saka ang tuluyang paggamit ng betadine after milking at post-milking, talagang napakaganda nun. Kaya, kumbaga, kaya lang naman kami nagka-mastitis ng through pandemic, talagang hindi namin ginagatasan AM/PM kasi aanin namin yung gatas. Itatapon lang namin, sayang. At magbabalik po ang ating makremang kwentuhan. Kasama po si Ma'am Gemma makalipas sa ilang sandali. Anak, ang kita aso! Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang, Tay. Baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po, ha? Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Organic fertilizer ba ang hanap na matipid at magandang ipalaganap?
Halina at sumama, wala nang teka-teka, tara na mag-composting na. Para sa libreng makinarya sa paggawa ng compost or organic fertilizer, tara na at mag-composting facility for biodegradable waste o CFBW. Halina't makipag-ugnayan sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM para sa karagdagang detalye. Para sa soil health, para sa soil health na. Soil health na. Alam mo ba na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura? Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA. Kain na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang masustansyang pagkain ang nakahain. Sa almusal, tanghalian, hapunan, sa opisina, mapakarenderya man o restaurant, siguraduhin ang pagkain ay certified organic. Ang mga certified organic na produkto ay mabibili sa OA Marketplace. Dito makasisiguro ka na sariwa, ligtas at tatak PGS ang mga produkto. Direkta ka pang makatutulong sa magsasaka dahil sila mismo ang kausap mo sa kabilang linya. Kaya para garantisadong organiko ang ihahain, Tatak PGS ang hanapin. Hindi madali ang landas ng organiko, pero sa dulo nito, tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan para sa kinabukasan. Huwag tayong ihinto sa OA. May rason ang bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't huwag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Ikaw ay bahagi ng adhikaing totoo para sa sari buhay. Ikaw ay bayaniyo, hawak kamay, magsimula tayo ngayon. Sa lupa may pera, may pagmamahal at misyon. Ang panawag ng panahon, bumalik sa natural. Sa OA ang solusyon. Sa OA may rason ang bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't huwag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Para sa bata, para sa lolo at lola, sa mundong protektado tayong simula. Ikaw ay kasama rito sa organikong agrikultura, may tunay na kasaganahan. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Organikong agrikultura. Kinabukas ay sigurado ka. Okay sa katuwang ng OA, ang NOAP. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV,
agapay ng sambayanan. At nagbabalik po tayo sa Maunlad na Pilipino. Kasama pa rin po natin si Ma'am Gemma Chavez, ang atin pong panauhin sa umagang ito. Dito po ma'am sa natin, mga natutunan on how to handle yung mga challenges natin. Meron po ba tayo mga trainings na na-attendan to increase our knowledge po sa ganitong klaseng bagay? Yes po. Ever since po si NDA po, talagang hindi pa po talaga nagpa-pandemic. Bagong membro pa lang po ako ng Falcon Dairy noon. Talagang may mga trainings na po sila sa pagluluto po, sa pag-process ng home base ng mga gatas ng baka. Kaya lang hindi po namin pinapansin noon. Pero nung pandemic po talaga, natuto po ako mag-milk oatgel, leche plan, fresh milk, choco milk. Talaga po yung kinarir po namin, dinideliver po ng asawa ko, kami mag-asawa. Sa Tayabas, sa Kakuler kami, nakapick up kami. Kung iwan namin yung kaisa sa naming anak. Kaya lang, hindi rin po kami nagtagal sapagkat sabi ng nanay ko, bahagya na kayo nagkaanak at kayo matatanda na, baka kayo maging carrier pa ng COVID na yan. Ay, sayang ang inyong perang inyong inano dyan dahil mawawalan kayo ng anak. Kaya yun, mas inisip namin na kahit walang pera, walang kita, basta yung pamilya namin buo, noong time na yun. Kaya yun, tumigil ako sa pagluluto, pagluluto ng home base na yan. So, sa ibig niyo po sabihin, ma'am, mas nag-focus kayo sa raw rather than yung pagpaprocess po natin ng ating ginagatas? Opo, during nung pandemic. Okay. Kasi walang sales of milk. Yes. Opo. Sa ngayon, balik na po tayo ulit? Opo. Balik na po ulit sa pagpuproduce. Ano po yung mga products natin? Nabanggit nyo kanina yung mga niluluto. Ano po yung up to current po na ino-offer natin? Mostly po ay ang inaano ko po yung milk oatgel kasi mas madali po siyang lutuin. Kaya lang hindi ako nakapag-prepare today. Okay lang po yun, ma'am. Sa mga, markets po natin, nabanggit natin kanina yung mga coffee shops natin for our milk po, no? Dun sa ating product, ma'am, meron din tayong specific na pinagdadalhan. Sa Tayabas po? Opo, yun po yung mga kainan, yung mga restaurant po na mga estudyante po kasi may students po doon. Mas gusto po nila, instead of soft drinks, yung mga mula sa produkto po ng gatas para mas masustansya daw po. Kaya mas maganda po yung kita namin din doon nung time ng pandemic. Kaya lang talagang iniiwasan nga po maging carrier kami dito sa bahay. Ayun. At siya, natatouch na po natin tungkol sa sustansya, no po. How can you attest po sa household po ninyo, ito din po yung inyong iniinom madalas? Opo, iminimix po namin sa coffee, sa bird coffee, or pure po namin after milking, sinasala lang po namin yan ng clean cloth. Ini-intake na po namin yung fresh milk para wala pong preservatives. Okay nang po. Opo. Sige po, para po sa benepisyo ng mga wala dito physical sa inyong farm, pwede po ba ninyo silang parang kumbaga i-tour? Ano po yung mga matatagpuan sa inyong dairy farm? Ang makikita niyo po dito sa aking dairy farm ay aking mga alagang baka, mga native goats, native pigs, aming pong gansa at mga native chickens. At meron po kaming stainless bee sa likod at saka po ang aming mga high value crops katulad po ng mga avocado, saging, santol, siniguelas. Ayun. So dito po, pinangalanan niyo po siya na JG, ano po ito? JG Win. J from Gemma, Win as from my son, Win Real. So it's parang pamilya po talaga ang pinanggalingan ng ating pangalan na dairy farm. At tatandaan po ito ng ating mga tagapakinig. Maaaring ang inyong binibisitang coffee shop ay galing po sa JG Win po ang ating gatas. Sariling-sariling atin po. Galing sa Quezon. At dito po ma'am, nais nating malaman, paano po ba specifically nakatulong sa inyo ang DA National Livestock Program? Tunay na napakalaki na itulong po sa aming mga individual dairy farmers sapagkat unang-una ang animal loan. Kasi diyan po kami nagsimula sa animal loan. Kung wala pong animal loan from DA to NDA, hindi po kami makakapag-provide ng ganyang kagagandang kalidad na baka, nagatasan. At sa isang ordinaryong katulad namin, hindi po kami makakabili talaga. As in, magkakasaot po kami. Mahigit napakaganda po ng pautan na ganyan. Napaka-long term po kasi 5 years. Babayaran mo lang siya, hindi po in cash. In kind din po namin babayaran, katulad po ng pregnant keeper po ang pagbabalik. Kaya napakaganda pong programa. Sa kasalukuyan din ma'am, ilang pong heads yung meron natin ng mga baka? Sa kasalukuyan po, yung heads ko po ngayon is 19 heads. So lahat po ito ay mga babae po, karamihan? Lahat po ay babae. Kasi nga po gawa po ng 6 semen na programa din po ng ating NDA. Yes. At syempre ma'am, hindi namin palalagpasin. Nabalitaan din po namin, kayo po ay Gawad Saka Awardee. Ano po yung masasabi ninyo sa parangal na inyong natanggap?
Unang-una po talagang hindi ko din po in-expect na ako po ay makakatanggap ng isang mataas na parangal mula po sa ating DA. Pero sa larangan nga po ng pag-aalaga po ng baka, talaga pong isang napakalaking tulong nito para sa akin sapagkat ito'y matagal ko ng pangarap kahit nung una pa man. Nasabi ko, paano ba ako magiging qualified as Gawad Saka winner kasi may mga kasama na kong founder ko na nanalo na rin sa organization ko dalawa. Pero sa tulong po at gabay ng ating OPB Quezon, LGU, DA Region, kumbaga yung mga alaga na-required na bilang nandito lang sa farm ko. Kumbaga nakita din nila yung records ko na kumikita pala, nakakatulong para mas mayangat yung pamumuhay ng isang individual farmer. Kaya mas lalo kong pinahalagahan ang pag-agrikultura, ang pagyamanin ng pag-aalaga ng hayop. Sa nabanggit po ninyo, ma'am, naisip po ninyo may mga iba nang before sa inyo na nakatanggap na rin ng parangal. Sa inyong palagay, ano po yung nakapagpanalo sa inyo sa Gawad Saka? Ang unang-una po ay yung pong pagiging matipid at masipag at pagtsatsaga at pagmamahal, yung well tender love and care sa hayop. Kasi pag binibigyan mo siya ng more attention at more na pagmamahal, mas lalong pinapadami ng baka ang gatas, mas lalong lumalaki yung kita namin. So, yun yung malaking bagay na nakita nila yung ROI ko ay more than 100%. More than sa expenses. Ang expenses namin napaka-less kasi more on gases talagang gamit namin sa farm. Pagkatapos po ng parangal na ito, ano po yung mga susunod nating hakbang? Nagsisimula na po ako sa tulong po ng LGU at OPB Quezon na maging learning site po itong area ko para mas lalo po ako makatulong sa mga individual na katulad ng patuloy naman po akong tumatanggap ng libreng OJT mula po sa iba't ibang eskwelahan at yung mga trainees going to New Zealand and Japan. Kaya sana po ay dumating yung panahon na ma-accredit po itong farm ko ng ating pamahalaan. Ayun. So, hindi pa nagtatapos sa pagkamit ng parangal na ito. Ano po yung masasabi ninyong mensahe po para sa ating DA National Livestock Program? Isa po yan sa napakaganda at nakakatulong sa bawat individual na farmer sapagkat diyan namin kinukuha ang lahat ng mga gastusin ng mga pagpapaaral namin sa mga anak namin dahil isa sa mas lalong ikauunlad ng bawat farmer ang pagtulong ng ating ahensya. Kaya sa aming mga magbabaka ay talagang napakalaking tulong ng mga programa ng ating gobyerno ngayon. Ayan, at dahil dyan, paano po kayo makatutulong sa pagkamit ng isang masaganang bagong Pilipinas? Ang pananatili po ng pag-aalaga ng mga healthy baka para makapag-produce din po ng healthy gatas, masustansyang gatas para po sa milk feeding po. Kasi po ang aming pong federation ay lagi may milk feeding to DSWD. Ayun. So, kayo po ay katuwang sa pagpo-provide ng masustansya na gatas ng ating bansa. Maraming salamat po. At dahil dyan, sa mga nais po na mag-umpisa siguro ng same po sa inyong ginawa sa inyong dairy farm, ano po yung inyong may papayo sa kanila? Bilang isang babae katulad ko, hindi sagabal ang laki or walang lupa. Kasi talaga nagsimula din ako sa walang lupa. Pero sa tulong at gabay ng Panginoon natin unang-una at saka yung pagiging matyaga sa buhay, yun yung naging hagdanan ko para maabot ko kung anong meron ako ngayon. Sa mga nagnanais pong dumalaw sa inyong farm, meron po ba kayong guide sa kanila? Meron din po ba kayong presence sa social media? Yun lang pong, wala po, kundi yun lang pong sa amin sa Google Map lang po nila yung JJ Win Dairy Farm. Masa-search na po nila itong farm ko at welcome naman po anytime ang lahat kung gusto mag-farm visit po dito. Bagamat itinapakaliit lang ang pong farm. At maraming salamat po para sa Gatas at Tagumpay. Ang kwento po ni Ma'am Gemma Chavez, ang owner po ng JJ Win Dairy Farm sa Sariaya, sa Quezon. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. And once again, narito po ang Unlad Komunidad. Katuwang po natin sa segment na ito ang Philippine Rural Development Project at hatid po sa atin ni John Victor Meliendez.
Media Production Officer ng DAPRDP PSO South Luzon ang ating UK ngayong araw na ito. Ngayong umaga, dito sa Unlad Komunidad, pakinggan natin ang pahayag ni Modesto Landicho, isang magsasaka ng kalamansi, ukol sa Oriental Mindoro Consolidation and Trading Facility ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project or DAPRDP sa Barangay Merit, Bayan ng Victoria, Oriental Mindoro. Ang Philippine Rural Development Project ay isang proyekto sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Nitong 2 ng Pebrero taong 2026 ay formal na pinasinayaan ang Oriental Mindoro Consolidation and Trading Facility sa pangunguna ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 33 milyong piso, may lawak na 767 metro kwadrado at nagkakaloob ng 18 stalls, 2 storage area, weighing and packing area, washing and sorting area, at iba pang mga bahagi na mapapabilis ng daloy ng produkto sa lalawigan. Ang trading post pong ito, ang paniniwala ko po at malaking paniniwala ay malaking itutulong sa mga magsasaka. Sapagkat madadala po namin ang mga produkto namin dito, sa ganito po magkakaroon ng mga buyer at baka po maraming buyer, mga institutional buyer na siya po makatutulong sa amin. Na yun po ang disabante, kung minsan napapamura ang binta, ay pag dito po, malaki ang posibilidad na mas mahal at mas kikita ang mga farmers po dito. Samantala, ipinagmalaki naman ni Secretary Kiko Tiu Laurel ang iba pang mga proyekto ng Department of Agriculture sa lalawigan. Kabilang ang pagpapalawig ng 20 peso rice program, 20 bigas meron na. Ang Consolidation and Trading Facility na nakakahalaga ng 33.5 million pesos ay hindi lang isang gusani. Ito ang isa sa parte ng solusyon sa ating agricultural food system. No, na dapat magkaroon ng patas na timbang, maayos na washing at sorting areas at mas malinaw na presyo. Hindi lang kinakailangan ibenta ang ani ng palugi. Sa wakas, at pag may market access na ang level ng ganyong kagandang market para sa inyo, to have that market access para lahat ng inyong sipag at saga ay magkaroon ng magandang bunga. Kaya ang Oriental Mindoro Consolidation and Trading Facility ay isa lang sa maraming interbensyon ng DAPRDP. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. And with that, abangan pa po ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP. Once again, this is Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Good morning mga ka-agri! Narito na tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid ba ninyo? Batid ba ninyo na may bagong variety ng mung bean o mas kilala sa Pilipinas na munggo ang dinevelop ng mga plant breeders mula sa La Granja National Crop Research, Development and Production Support Center sa ilalim ng Bureau of Plant Industry upang makatulong na mapataas ang ani ng mga magsasaka? Ito ang LGMG 28-6-0 o Kulabo 2 na isang high-yielding mung bean variety na resulta ng mahabang proseso ng breeding, selection at performance trials upang matiyak ang mataas na ani at tibay laban sa peste at sakit. Sa usapin ng ani, ang average bean yield nito ay umaabot sa 1.11 toneladang bawat ektarya tuwing dry season at 1.75 tonelada bawat ektarya
tuwing wet season na siyang patunay ng matatag nitong performance sa iba't ibang kondisyon ng panahon. Pagdating naman sa resistensya, ito ay moderately resistant sa insect damage at resistant sa mga pangunahing sakit tulad ng Cercospora leaf spot, rust at powdery mildew sa ilalim ng natural field conditions. Isa pa sa mga natatanging katangian nito ang dull green seed coat na mas pinipili ng mga lokal na magsasaka sa Regions 1, 2 at 3. Dahil dito, inirekomenda ang Kulabo 2 para sa pagtatanim sa mga nasabing rehiyon. Sa likod ng tagumpay na ito ay ang all-women breeding team ng BPI La Granja na binubuo nina Josephine Pilar, Doris Paz Vizcaya, Milagros Abakita, Nancy Villanueva at Alona Marie Mandato. Sa pamamagitan ng kanilang dedikasyon at siyentipikong kahusayan, nabuo ang isang mung bean variety na makatutulong sa mas matatag na ani at mas ligtas na supply ng pagkain para sa bansa. Ang Kulaboto ay hindi lamang bagong binhi, ito ay simbolo ng sipag, talino at mahalagang papel ng kababaihan sa pagpapaunlad ng agrikultura. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Thank you so much po para po sa ating mga segment producers. Muli ay nagpapasalamat po kami sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Ang MNP o Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division at para sa pagkaing kaisipan. Mula sa aklat ni Marcos, Kabanata 9, Talata 24. Agad namang sumagot ang ama ng bata. Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na mahimpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po. Siguro po kung may patrivia tayo, no, ilang beses po natin nabanggit ang salitang salamat. At sabi nga kung ano nasa puso, ito ang nasasambit ng ating mga bibig. Kaya wala pong hanggang pasasalamat. Thank you so much po sa aming DZAS family na katuwang sa bawat episode na hatid namin sa inyo ng mga tagapakinig. Thank you so much po sa inyo sa pagsama sa amin and every Saturdays na ginawa ni Lord. Ganun ulit next Saturday, kita-kits tayo ulit sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At syempre, kasama po ang lahat ng katuwang sa programang ito mula sa amin para sa inyo. Kabilang po syempre si Ma'am Ira Cruz, ang buong DA-AFI, the buong DA Central Office at mga regional field offices po nito. Maraming salamat po sa lahat ng mga katuwang upang maihatid namin sa inyo ang serbisyong ito through Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Once again, ako po si Ella Arshaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.